Alam mo kung bakit matindi ako sa droga is because drugs dito ang of use, general use dito, shabu. Lagyan mo lang ng isang addict sa pamilya, that family becomes dysfunctional. Nung presidente ako, nakita ko almost 1 million nag-surrender. Yung 1 million na yan, dito lang sa inyo sa Maynila or Greater Manila area. Mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko, sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan at putulin ko yung, ano niya? Yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakuwa. Una, ilabas ko na lang yung, yung sentimento ko sa pagkatao ko. Marami kasing, plenty of stories woven around my person. So, kailangan ilabas ko. Alam mo kung bakit matindi ako sa droga is because drugs dito ang of use, general use dito, shabu. You know, shabu destroys the mind of a person. Meron dito nangyari noon na umabot sa Davao ang solusyon. Maya ko na sabihin pag pababa na ako. Baka magtapunan ako ng dito. Ang masakit sa akin, kasi itong mga shabu, mga drug lords, yumayaman ng yumayaman, marami kung saan-saan ang mga bahay nila, pati kasali na ang mayor sa Mindanao, meron doon, pero patay na rin. Putang ina ninyo. Sinabi ko na masisira ang bayan ko. Ako po'y prosecutor noon sa korte. People of the Philippines versus kung sino yung akusado, Eduardo, Cañete, whatever. Ang abogado ng People of the Philippines, kami yung mga piskal. At marami akong kaso noon because of lack of resources, corruption in the police, pati lahat na bayaran. Matagal ng panahon. Gusto kong makulong. Gusto kong ang patayin kaagad Gusto kong makulong lahat. But itong droga, ang corruption, mabili-bili mo ang mga police, mabili mo ang judge, mabili mo ang fiscal, pornada ang kaso mo. May isang kaso talaga na gusto kong magwala dahil yung binigay ng chemist ng police noon sa forensics, yung soko ngayon, ang binigay sa akin na ebidensya, kaya pala ang tapang nung defense counsel, alam niya na tawas yung hawak-hawak ko, na ipalitan. Yun ang o mababayaran ang charges. At isa pa, may panakot itong mga, kaya binaliktad ko ang laro Kung ikaw ang pulis, investigador, nagtatrabaho ka naman, ang gagawin ng mga putang ina, pero mabait na pulis, yung the wife is a teacher, then you'd receive a message or an envelope coming from the idiots, itong mga drugista, litrato ng asawa mo palabas ng eskwelahan.
Yung ibang pulis naman, kung hindi maestra, yung ordinaryo lang mamalingke kasama yung mga anak, pinipicturan, tapos ipadala doon sa asawa. Or magtawag sa telepono, yung ano ba yung yawa na yun? Handhead. Yung itim na magkiring-kiring. Tawagan, takutin. So wala talaga ang gobyerno, hindi makagalaw. Ngayon, kung nakikinig itong human rights, aywan ko kung anong pasok sa utak ninyo. Alam mo kasi, masisira talaga. Gusto mo isang pamilya. Kayo alam ninyo yan dito sa kanya. Mayroon kayo. Lagyan mo lang ng isang adik sa pamilya. That family becomes dysfunctional. Wala na. Talagang sira ang buhay. Okay lang yun sa mga mayaman. At kung may maibigay yung mga magulang, sige na lang, nandyan na rin. But in due time, science says that in 2 or 1 year and a half, constant use of shabu shrinks the brain. Kaya maraming gago. Noong na presidente ako, nagdala ako ng sarili kong chief of police, si Bato, at sabi ko kay Bato, buksan mo yung records ng PNP. Gusto kong makita kung sino yung mga tao na suspect o talagang tinuturo sa intelligence. Hindi naman nababasa ng lahat yan. At pagdating ko, ginawa nga ni Bato at nilista niya yung mga tao. At alin doon, 6 police generals dito sa Manila area naglalaro ng shabu. Kaya sabi ko, umalis kayo dito o kung gusto ninyo, patayin ninyo ako kasi pag hindi, talagang magpatayan tayo. Putang ina dito. Balik ako sa isip ko nung nanalo ako. Sinabi ko sa lahat, huwag ninyong sirain ang siyudad ko. Huwag ninyong bigyan ang mga anak namin ng droga. Sisirain mo ng sisirain yung tao, eventually sa karaming drogista, you will destroy the city. Nung presidente ako, nakita ko almost 1 million nag-surrender. Yung 1 million na yan, dito lang sa inyo sa Maynila or Greater Manila area. Hindi kasali ang Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo. Matindi rin ang droga noon. Kaya sabi ko, nung na-presidente ako, ganun rin. Do not destroy my country. And do not destroy yung mga anak namin. Kaya yan lang ang pag-asa namin. Mabuti kayong mga anak ng mayaman, mga milyonaryo, nakakapagbili kayo. Itong mga pobre maging gago talaga. At kung wala nang makuha, magnakaw, papasok ng bahay, magnakaw doon, at i-rape at patayin yung mga tao sa bahay ninyo. Yun ang hindi ko matanggap. Na presidente ako, ganoon rin. Do not destroy my country. Wala akong pakialam kung police ka o general. Basta wag mo kasi papatayin ko talaga. Ang human rights, ang pinapakila lang dito, tanggalin mo nga itong let's see. Ang human rights, ginaganon lang nila. Ito yung namatay, ito yung pinatay ni Duterte. Hindi nila baliktarin ang pinatay at ang ginawa.
Kita ninyo? Wala. Ngayon, ito ang masakit sa akin. Yung mga mayaman, bahala kayo dyan, buhay ninyo. Itong mga anak ko, tanongin kayo, pagtanda ninyo, sinong magsubok ng lugaw sa bunganga mo? Pag namatay kayo, ngayon, sa katandaan ninyo, yung mga retired na, o yung namatay sa aksidente, sino ang lilibing? Sinong gumastos? Yun ang ng laro ng buhay ng isang Pilipino dito. Pag matanda ka na, kaya namin pinapaaral kayo, kaya namin, we love you so much that lahat ng ibibigay namin para lang makapag-aral at, at sometime in the future, it would be another story for the family. Yun, ang pinakamasakit para talaga sa akin, itong pamilya na nasira na sa dysfunctional na. Sige na away, yung kung tatay tinatamaan, yung sweldo niya kinakaltasan para lang sa Cebu. I think it's 300 to 250 isang ngayon. Wala na ang pamilya na dahan-dahan na nadidistansya na. Ngayon, yung mga mahirap talaga, anong gawin? Kasi away talaga. Dysfunctional na pamilya, away. Bugbugin yung asawa, maglasing, wala ng sweldo na iniintrigo. Ang mga bata, wala ng kain, wala ng pamasahe sa eskwela. Ngayon, anong gawin ng isang pobreng babae? Mag-apply doon sa Middle East. Magtrabaho doon. At pagdating doon, mabalitaan mo na lang na ni-rape, nag-suicide. Ito namang nakalusot, yung nagtiis, those who endured the losing the dignity ng pagkatao nila. Hindi na kinakain na lang nila yung hirap. But ako, when I was a congressman, nagpunta ako sa Middle East kasi may taga Davao na saksak niya yung anak ng amo niya. Baka daw maputulan ng ulo, pumunta ako. Kipag-usap ako kay King Fahd. Hindi na iba na nga mga anak na to. Yung King noon medyo dementia na. Medyo hindi na masyado makakaintindi. Pero swerte ako kasi yung panahon na yun, lucid interval siguro, nakuha niya, pumayag siya. Pero sabi niya, magpunta ka sa counterpart mo, kausapin mo yung problema about itong workers na Pilipino. So, kanya-kanya kaming kasama ko puro Muslim na mga lawmakers. Lanao, Sulu. Sinama ko sila para kung may pag-usapan about religion. So, nag-usap na kami noong counterpart ko, sabi niya, Committee of Law and Order. Law and Order Committee ako. Sabi niya, alam mo, I understand you. I understand your anger and I do not blame you. But, please tell your countrymen, lalo na mga babae, na pag pumunta sila dito, lalo na doon sa medyo malayong akala kasi ninyo, pagpunta ninyo doon, nandiyan kayo sa Riyadh, yung metropolis. Yung minsan, mapili na trabaho, basta meron lang, nasa bukid, mga 200 miles. Parang mga tent lang yan. Sabi niya, they must know that in the Arab practice, not really the culture,
if you are paid, bayaran ka sa trabaho mo, or if you are a slave na binili doon sa slave markets ng Africa, pag nagtatrabaho ka sa mga taong yan, rape is part of the territory. Kaya kita mo, ang mga Pilipina, wala kang nakita na Pilipina dumaan sa pinto sa baba para magpakamatay dyan sa daan. Always makita mo magtakbo yan tapos talon. Sirado priso yan. Yung pinto doon nakalak yan. Kaya karamihan ng kita mo ang Pilipina mamatay, tumalon. Hindi na siguro matay. Human body. Kasi maglinis siya sa bahay sa amo niya. Tapos pagkatapos maglinis siya sa bahay ng anak ng amo niya. Tapos kaya ang lahat ng pumapasok na babasa ninyo, 3 hours of sleep lang. Tapos ang pagkain, iba man yung ating pagkain. Iba yung kanila. Maswerte lang sila kung binibigyan sila ng pang-ulam nila. They have to endure. Yung mga babae dyan, 3 to 4 years, sinikmura lahat. Padala ng pera dito sa Pilipinas para lang makapag-aral ang mga anak at same dream for all of us parents that someday they would medyo angat sila sa edukasyon nila. But what happens? Itong droga. Itong mga putang inan to, alam nila kung sino yung pinapadalhan ng pera. Diyan sa, umiikot lang yan dyan sa diba? At kung alam nila na itong bata na ito, ang nanay nagtatrabaho, nagpapadala ng pera para sa eskwela, yun ang didikita nila. Tapos yung dinikita nila, maghanap na namang ibang drug addict na maging drug addict, libre una yan, pero third, fourth, gabi wala na. May bayad ka na. Pero pasok ka na. Lalang ka na sa droga. Yan ang style dyan. Ngayon, pag-uwi nitong mga nanay nito, huwag na natin pag-usapan kung ano pa, what they under, the horror that they had to endure or underwent. Huwag na natin pag-usapan na saan ang pawis at dugo na binigay niya para sa anak niya. Kasi pagdating niya, ang anak niya, 3 years, 4 years, sige siya padala, drug addict na. Sinira na ng droga yung putang inang siyabo na yan. Kaya kayo, sinabi ko, huwag mong sirain ang bayan ko. Ito lang ang bayan ko. Hindi naman ako Amerikano. Baski baliktarin ko yung mukha ko, o Espanyol. Ito lang ang Pilipinas. Tapos sisirain mo. Hindi ako papayag na gano'n. Yung iba, ayaw magsabi, putang ina mo, patayin kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. Marami naman. Maluwang naman siguro ang cemetery ninyo dito. Ano bang problema natin? Sige. Baski hindi na ako presidente. Alaala ninyo, magkapatid, inakyat sa kwarto, kinatay ni rape. Alaala pa ninyo? Mabuti magkaindihan tayo. Kasi yung dalawang, anong tawag na? Salarin? Tama ba yan? Nagkamali, pumunta sa Davao. Alam mo ang sabi niya, tinanong ko siya, putang ina ka, bakit mo ginawa? Sabi niya, kasi yumabang dorong, nagkaroon ng pera, galing abroad ata. Sabi ko, bakit ka magalit? Bakit kontrolin mo yung tao na may pera? Bakit? Sabi ko, hindi ako papuntang silang
pantalan para magsakay ng barko, aeroplano. Kasi madali. Papunta dito sa pulis ninyo, pero sa namatay doon sa Davao, papunta silang airport. Yun ang karugtong ng istorya kung bakit ako nakipag-usap sa inyo ngayon. Galit talaga ako sa droga. Huwag kayong pumasok dyan. Ngayon, nakikinig mo yung human rights. Kung ayaw mo yung pangyayari ito, drop, bitawan mo ang droga. Sabi ko, sa bagay, karamihan dito sa atin, siguro kung talagang padaanin mo sa gusto, mabutit na lang may 10 dito na talagang mapunta sa langit. Lahat kayo dito, marami kayong kasalanan kung anong pinagawaan ninyo sa buhay ninyo. Impierno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko, kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magagandang, saan na pala nakapunta yung magaganda? Kala mo punta yan sa langit. Yung magaganda nandoon sa impyerno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay, totoo, at magkasabay tayo sa gano'n, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan at putulin ko yung yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakuwa. Sabayan natin ng inom doon. Wala yan, huwag kayo matakot niya kay Satanas. Ano bang tayo, patakutin ng Satanas? Nakaputan. Di bale, malapit na tayo mag-take over. Kaya kung may eleksyon lang, panalo talaga tayo doon.